Kung naghahanap ka ng low maintenance na negosyo pero malaki ang kita, masasabi ko sa yung eto na yon. Alam mo bang merong negosyo na nauuso ngayon sa Pilipinas na kahit tulog ka maaari kang kumita? Gusto mo ba ng negosyong piso-piso lang ang bayad ng tao pero libo-libo naman ang balik nito sa'yo? Hi, kami nga pala ang Team DC at ang vlog namin ay about sa family, finance, travel, and tutorial. Alam mo ba na ang isa sa pinaka-stable na negosyo dito sa Pilipinas ay car wash business? At sisiguraduhin ko sa iyo mas stable pa nga ito sa jowa mo. Isipin mo, kahit saan ka magpunta, lagi kang may makikitang nagpapalinis ng mga sasakyan nila. Pero ano nga ba yung sikreto para maging profitable sa ganitong uri ng negosyo? At yon ang i-expose natin today. Dahil sa ganitong negosyo, hindi lamang punas, hugas, meron itong sistema, strategy, at syempre yung tinatawag na diskarte. Ako nga pala si Tito Dan at owner ako ng isang car wash business dito sa Laguna. Yung mga i-share ko sa inyo is yung mga na-experience at natutunan lang naming mag-asawa along the way. At hindi ko sinasabi na consultant ako sa industry na ito. Pero I think makaka-relate naman kayo sa akin lalong-lalo na sa mga taong magsisimula pa lang ng ganitong business. Sa dami ng sasakyan na nasa kalsada araw-araw, hindi na nakakapagtaka kung bakit hindi nawawala ang demand sa car wash. Pero bago ka tumalon sa ganitong negosyo, dapat alam mo muna ang pros and cons ng car wash business, magkano ang puhunan at ang kitaan sa car wash business, at may bonus pa, business tip from my personal experience. Ang car wash business ay isang service-based business na nagpapaganda at naglilinis ng sasakyan upang ito ay maging presentable at maayos tingnan. Basically, ito yung parang pinaka-spa ng ating sasakyan. Masyado mang simple pakinggan, pero isa ito sa mga pinaka-in-demand na negosyo dito sa Pilipinas. Ngayon, alamin naman natin kung bakit maganda ang negosyong car wash business. Unang reason kung bakit maganda ang car wash business dahil ito ay mataas ang demand. Dahil sa panahon ngayon, napakadali ng kumuha ng sasakyan. Merong 5K DP, 0 DP, yung iba nga credit card lang and boom, may wheels ka na. At alam naman natin na kung mas maraming sasakyan, mas marami ang potential customers. Pangalawang reason ay cash business. Sa ganitong type ng negosyo, bawal ang utang, so maiiwasan mo ang pagkalugi dito. Pangatlong reason, basic need. Kung ikaw ay isang driver, napaka-importante na malinis ang sasakyan mo. Lalo na kung ikaw ay tricycle driver, angkas driver, kasi ito yung nagbibigay ng income sa'yo. At alam naman natin, cleanliness is part of the business. Ang pang-apat na reason ay ang pagkakaroon nito ng flexible investment. Ala ng iba kasi, kailangan agad ng milyon-milyon para makapagsimula ng car wash business. Pero guess what? Hindi mo kailangan maglabas ng sobrang laking pera agad. Pwede kang magsimula sa basic setup, simpleng pressure washer at maliit na pwesto. Para lang muna malaman mo kung merong market sa area nyo. At ang pinaka-paborito kong reason kung bakit solid ang car wash business dahil scalable ito. Ibig sabihin, hindi ka lang stuck sa paghuhugas ng sasakyan. Pwede ka rin gumamit ng tinatawag na upselling. So ano ba yung tinatawag na upselling? Pwede kang mag-offer ng other services like deep cleaning, waxing, back to zero, at meron ding tinatawag na pag-sell ka naman ng product like microfiber, shampoo, tire black. Pwede ka rin gumamit ng tinatawag na cross-selling. So, ginagawa yon kagaya nun, kunyari car wash business. So, pwede mo siyang bentahan ng kape. Habang naghihintay siya, nagkakape siya. Pwede rin namang may laundry shop kayo sa tabi. So, yun yung tinatawag na cross-selling. Gumagawa ka ng pagbebenta na complementary doon sa business mo. Alam mo na ngayon na okay pala magtayo ng ganitong negosyo. Pero ang sunod na tanong, anong klase ng car wash business ang itatayo mo? Alam mo ba na meron dalawang klase ng car wash business? So, gaya ng vending machine, meron din kayong dapat pindutin dito sa aming platform. Pindutin nyo lang yung subscribe button para ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng mga ganitong videos. O, diba? Nakasegue ako. Kaya kung papasok ka sa ganitong car wash business, dapat alam mo muna kung gusto mo ba yung traditional car wash business or automated or pwede rin namang both. Pero syempre, kailangan nating malaman ano yung mga advantages and disadvantages ng mga ito. Ito ang advantage ng isang traditional car wash business. Unang-una is yung tinatawag na upselling.
Sa ganitong negosyo, mas madali ang upselling. Kasi ang mga pupunta or mga customer mo, malamang sa malamang, iyan ay kotse. So, pwede mo silang ma-offera ng other services like deep cleaning, waxing, detailing, na magre-result ng mas mataas na profit sa side mo. Pangalawang advantages is customize ang service. So, hindi fix ang services mo dito. Ito ay lagi nakadepende sa pangangailangan ng customer mo. Pangatlong advantages is customer experience. May mga tauhan ka na nakikipag-interact sa customer mo na possible makapagpataas ng sales sa negosyo mo. So, na-discuss na natin kung ano-ano ang advantages ng isang traditional car wash business. Pero syempre, kung merong advantages, sa kabilang side, meron din itong disadvantages. Unang disadvantages is fixed expenses. So, anong ibig ko sabihin dito? Umulan o bumagyo, 3 araw man walang magpa-carwash dahil sa bagyo, for sure, sasahuran at papakainin mo pa rin ang mga tauhan mo. Pangalawang disadvantages is high complaint rate business. Dahil sa service-based business nga ito, pwede minsan magkamali yung tauhan mo or pwedeng iba naman yung preferences ng customer mo. At mag-cause ng complaints side mo na pwedeng makasira sa negosyo mo. At ang pangatlong disadvantages is yung tinatawag na manpower issue. As owner, isa sa mga best asset mo is yung mga tao mo. Papasok ba sila o hindi? Gagawin ba nila yung trabaho nila ng maayos o hindi? So basically, ang income mo ay nakadepende sa mga tauhan mo. Yun naman ang pinagkaiba nito sa car wash vending machine. Kung sa traditional, umaasa ka sa tao mo, dito naman sa car wash vending machine, wala kang tao pero umaasa ka naman sa machine mo. At pag-uusapan naman natin ang advantages and disadvantages nitong car wash vending machine. Ito naman yung advantages ng isang car wash vending machine. Una is 24/7 operation. Dahil nga ito ay machine, wala kang marinig na reklamo dito kahit maghapon pa itong gumagana. Kagaya dito sa area namin, 24/7 ko pinapatakbo itong negosyo. So, minsan may mga call center kami na client, bago sila umuwi siguro or bago pumasok, naghuhugas muna sila sa aming vending machine. So, hindi pa naputok yung araw as owner, kumikita ka na agad. Pangalawang advantages ng ganitong car wash vending machine is less complaint rate. Less dito ang complaint. Since DIY style ito, sila mismo ang maglinis sa sasakyan nila. So, anong i-complain nila na hindi malinis sa sasakyan nila? In the first place, sila nga yung naglinis. Pangatlong advantages is yung tinatawag na low operational expenses. Dahil nga dito, wala kang taong babayaran para makapag-operate ng business mo. Mas mababa ang expenses mo as business owner. Ang best para sa akin na advantages ng isang car wash vending machine is yung pagiging affordable. So kasi minsan may mga taong papasok pero gusto lang nilang linisan ng mabilisan yung sasakyan nila or motor nila. So kagaya nun, so 5 piso lang, pagkahulog mo, linisan mo yung motor mo mabilis, then makakapasok ka na. Hindi kagaya sa isang traditional car wash business, kailangan mo talagang hintayin matapos yung oras kung kailan nila matatapos yung paglilinis ng sasakyan mo. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin ano yung mga disadvantages ng pagkakaroon ng car wash vending machine. Unang disadvantages ay maintenance. Since iba-iba ang gagamit ng machine mo, based sa experience namin, may mga customer na hindi ibabalik ng tama yung hose mo, worst, ibabato pa nila sa seg after gamitin, na magkukos ng pagkasira ng nozzle mo. May mga customer din na hindi ilalagay ng maayos yung kalat nila sa mga basurahan, na mas magpapadumi sa car wash area mo. So pagdating sa maintenance, medyo mas matrabaho ito. Pangalawang disadvantages is yung tinatawag na lack of customer service. Since yung ganitong negosyo nga ay pwedeng wala si owner, kung nagkaroon man ng problem yung machine mo at wala siyang makakausap, ang tendency ay aalis na lang siya at pwede siyang mag-iwan ng bad review sa Facebook page mo. At ang pangatlong disadvantages at ang pinakamahirap i-solve na disadvantages is yung tinatawag na after sales nightmare. Ito naman yung pinakasakit ng ulo ng isang car wash vending machine owner. For sure, kaya ka nga bumili nito is para medyo passive income yung dating sa'yo, di ba? Pero syempre, dahil sa paggamit sa kanya ng mga customer, darating yung time na meron kang i-repair dyan sa machine mo. Ang problema minsan sa ganitong industry ay pagkatapos mabentahan ka ng seller at nakuha niya yung kita niya, sabay nag-chat ka sa kanya, pwedeng hindi ka na niya bigla replyan. So kung naghahanap kayo ng legit na mga car wash vending machine seller,
pwede kayong mag-comment sa baba ng video na ito para maipasa ko sa inyo yung mga pinagbilhan ko ng mga item. Ngayon, nandito na tayo sa exciting part. Magkano ang puhunan at magkano ang kitaan monthly ng ganitong car wash vendo machine? Ang sagot ko dito sa dalawang tanong na ito ay depende. Magkano ang car wash vendo machine? Pero ang range is from 7K to 60K, meron ka ng isang magandang car wash vendo machine. Magkano naman ang kitaan nito monthly? Ang sagot ko rin dito ay depende rin sa lakas ng market sa area nyo. Gaya sa amin, malapit kami sa paradahan ng tricycle and meron ding malapit na car wash sa amin. So, ang nangyayari, nahahati yung atensyon. Saan sila magpapa-car wash? Sa traditional ba? Or dito sa aming car wash vendo machine? Pero sabihin na natin na meron kang maayos na location. At syempre, depende sa pinuhunan mo. Kunyari, tubig lang. Or tubig with shampoos. So, depende po yun sa service na ibibigay mo sa client. Pero ito ay estimated lang. Pwede kang kumita ng 1,500 to 10,000 pesos monthly. Again, ito ay estimated lang. Pwedeng mas maliit dyan at pwede ring mas malaki pa dyan. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng mga business tip from my experience paano mas mapapalaki yung profit natin. Unang-una, location is king. Piliin ang lugar kung saan malakas ang traffic ng sasakyan. Kagaya dito sa area namin, malapit sa coffee shop, laundry shop at paradahan ng tricycle. So dun pa lang sa mga tricycle driver, bago sila mag-start at matapos ang araw nila, naghuhugas sila sa aming car wash vendo. Number 2, water and power supply. Ito bang car wash vendo machine ay para sa lahat? So, ang sagot dito ay hindi. Dahil may mga area tayo dito sa Pilipinas na rotational ang supply ng tubig at kuryente. So, kung ganun yung area nyo, hindi ko nire-recommend na mag-business tayo ng car wash vendo machine. Pangatlo, isa sa pinaka-importante yung tinatawag na quality ng machine. Siguraduhin na maganda ang quality ng machine at meron kang mga spare parts. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung naghahanap kayo ng mga car wash vendo machine na maayos ang seller, meron kaming GC ng mga buyer at mataas ang support system, i-comment nyo na lang dito sa baba ng video, automated car wash. Para alam ko na agad kung interesado kayo or hindi. Number 4, ito yung isa sa mga pinaka magpapaganda ng profit mo, yung marketing and visibility. Gumamit ng tarpaulin, Facebook page, catchy name at vlog para mas madali mo itong makontent. At ang panghuling business tip na mabibigay ko sa inyo ay start small, scale later. Kapag nakita mong malakas ang shop mo, pwede mo nang simulan ang upselling. Pwede ka na ring mag-add ng isa pang car wash vendo machine. Ito yung isa sa maganda sa business na ito. Sobrang dali lang mag-scale. Bibili ka lang ng isa pang machine and ayun, may another income ka na naman. Sana marami kayong natutunan at nakuha na idea sa vlog natin na ito. Kung nagustuhan nyo ang content na ito, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung meron kayong mga additional or suggestion para sa vlog na ito, comment down below. Laging tandaan, sa negosyo at sa buhay, laging may paraan basta may diskarte ka. Kita kita sa next vlog. Bye!